Hello mga teammates, isang malusog na araw na naman sa inyong lahat. Ngayon, meron tayong topic na pag-uusapan na tungkol sa rabies. Kukuha tayo ng mga katanungan at sasagutin natin. Usually ito yung mga maling akala at or mga myths na tinatawag natin. At i-correct natin sa abot ng ating makakaya para hindi po kayo madala sa peligro. Tanong patungkol sa rabies is, ang rabies daw ay nakukuha lamang sa aso. Hindi po totoo yun. Ang rabies ay pwedeng manggaling sa mga animals na infected, especially your dogs, your cats, bats or paniki, monkey, yung mga wild animals. Pwede nyo silang makuha. Yung rat, lesser yung chances nyo. Yung cats, lesser yung chances nyo compared to the dogs. But I'm not saying na hindi sila pwedeng panggalingan. So hindi lamang po aso at pusa nanggagaling ang rabies, marami pang iba. Ang sunod is, mula, rabies lang yan, hindi naman yan nakakamatay. Ang rabies ay isa sa pinaka-fatal na infeksyon na pwedeng mangyari sa atin because sinisira niya yung central nervous system natin o yung utak natin in a very short period of time. Napakabilis ang infeksyon niyan. At once na karoon ng infeksyon ang ating utak, madalas wala na pong balikan. It will almost always result to fatal death. Next question is, Doc, pwede bang malanghap sa hangin ang rabies? Hindi po. Ang rabies is only transmitted through the saliva or laway ng isang na-impeksyon na animal. Next question is, Doc, meron kaming albularyo na magaling sa mga ganyan. Kayang-kaya niyang gamutin ang rabies. Huwag po. There is no known cure for rabies infection once na nandyan na siya at nagkaroon na kayo ng simptomas. The only thing that we can do is through vaccination. So, kinakailangan nyo ho ng vaccine para ma-prevent nyo yung pagkalat or pagdami ng organismo. Hindi ho kaya yan ng mga herbal medicines at wala pong katotohanan. Dadalhin nyo lang po ang sarili nyo sa peligro. Next is, kapag ang aso daw o pusa ay indoors or alaga naman natin, wala silang rabies. Hindi rin po totoo yan, lalong-lalo na wala silang rabies vaccination. No? So, maaari pa rin silang magkaroon ng rabies na pwede nilang makuha sa ibang mga hayop na nakasalamuhan nila. Malay nyo, nakalusot siya sa gate ninyo, lumabas at nakasalubong siyang sa pang-aso or pusa na may rabies. So, nag-away sila, siya nakagat, nalawayan siya. So, pagbalik nila sa inyo, hindi nyo alam, meron na rin siyang rabies. So, hindi ho garantiya na kapag ang pets nyo ay nasa bahay lang, ay hindi na siya pwede magka-virus. So, next question is, pagka-healthy naman daw yung aso at walang nangyari sa kanya within 7 days, hindi na kinakailangang magpabakuna. Again, it is safer po kung magpabakuna kaysa sa aantayin nyo magkaroon ng pagbabago yung mga aso ninyo na inoobserbahan nyo. Because baka yung time na nagkaroon sila ng simptomas, it's too late na. Wala na kung atrasan yan. Pati yung nakagat ay nandun na siya sa late stage. So wala na tayong magagawa. Maganda, kung in doubt kayo, magpabakuna na lang kaysa sa ma-miss nyo yung opportunity na labanan po yung infection. Next is, Doc, yung aso ko, malusog naman, ang taba-taba nga niya. Paano siya magkakaroon ng rabies? Hindi po totoo yun. No? So, kahit anong estado ng health ng inyong mga aso, kung sila ay tinamaan ng rabies, wala po yan pinipili. So, next is, ang rabies ay nakukuha lang pag ikaw ay nakagat. So, hindi rin po. Pwedeng scratches or any opening or any sugat na sa katawan ninyo na madadapuan ng laway, pwede kayo magkaroon ng rabies. Kahit hindi kayo nakagat. Kunyari, na-scratch lang or nadilaan lang kayo tapos may sugat doon ng infected na animal, then still, pwede kayo magkaroon ng rabies infection. Doc, nagpabakuna na ako once, so lifetime na ang protection ko doon. Hindi po. Usually, pag sa mga humans, yung pre-exposure vaccination is usually good for 1 year. Kinakailangan yung magpa-booster dose if needed be. And hindi naman routine po ibinibigay yung pre-exposure vaccination only for those who are high risk. Meaning to say, sa mga taong nagtatrabaho sa zoo, kunyari, or sa mga animals, yung mga caretakers or taga-alaga ng mga aso, mga veterinarians, no? Ito yung mga doktor ng mga hayop na may possibility na makagat sila pag dinala nyo yung may sakit na alaga nyo sa kanila. Or kung pupunta ka sa isang lugar na endemic or mataas yung mga
kaganapan ng rabies doon, then yun yung mga nangangailangan ng pre-exposure vaccination. Ganun din sa inyong mga aso. Pag yung mga aso ninyo ay nabakunahan, hindi ibig sabihin lifetime na po ang protection yan. Kinakailangan pa rin umuulit-ulitin every year as booster dose para ma-maintain nila yung effect ng vaccine. Ang sunod ay, ang rabies vaccine daw ay nakakatakot at baka daw may mga implant na chips katulad ng COVID vaccine. Hindi po totoo yan. Ang rabies vaccine ay sobra pong importante para maalis kayo sa peligro ng rabies infection na napaka-fatal. And the last but not the least is, wag na daw matakot sa rabies kasi meron namang vaccine. Sa awa ng Diyos, meron po tayong vaccine available para tumulong para sa mga na-expose ng rabies. Pero tandaan, hindi lang po yung vaccine ang makakapag-save sa atin sa infection na ito. Pwede rin po nating iwasan na maging stray ang ating mga alaga kung saan-saan sila pumupunta. Dapat nasa pangangalaga natin sa loob ng ating pamamahay, bigyan sila ng wastong lugar at pwesto para mabuhay ng maayos at malinis. Pangalawa, please educate your children, especially about the dangers of rabies. Kasi kung alam nila yung mga peligrong ito, mas mabilis din nating maiwasan ang infeksyon. And please vaccinate your pets and bring them regularly to your veterinarians para ma-assess po yung health ng inyong mga aso. Okay? So again, prevention is the key. So hanggang dito na lang mga ka-teammates at salamat muli sa inyong pagsusunod. Stay safe and see you next time. Bye!